Dear Lady Love TV. Please Love Me Doctor. Tunghayan na po natin ang ikapitong bahagi. Pupunta na ako sa parking lot ng eskwelahan para umuwi nang biglang tumunog yung cellphone ko. Kinuha ko ito mula sa aking bulsa. Si Dad ang tumatawag. Pagkawala muna ako ng malalim na buntong hininga at saka ito sinagot. Yes, Dad. Please be here at 7. Let's have dinner together. Okay, Dad. Pagkatapos namin mag-usap ay tinungo ko ng aking sasakyan kung saan ito nakaparada at mabilis akong umalis. Uuwi muna ako sa aking kondo para makapagpalit ng damit. Nakarating na ako sa bahay at pinarada ko ang aking sasakyan nang mapansin ko ang kotse ni Will at isang pamilyar na sasakyan katabi nito. Pumasok na ako sa loob at dumiretso kaagad sa dining area. Naabutan ko si Dad, Will at Christy na masaya nagkwekwentuhan. Nagulat ako at hindi muna umupo. Si Christy, inimbitahan ni Dad. Kaya ba niya niyaya ako mag-dinner dito sa bahay? Ano na naman kaya ang binabalak ni Dad? Umupo ka muna, Mark, utos ng aking ama. Naupo ako sa katabi ni Will, kaharap ko naman si Christy. Tahimik kaming kumakain na tanging mga kubyertos lamang ang naririnig. Na matapos na kami maghapunan ay nagsalita ng aking ama. Christy, iha, hindi ka na ba talaga babalik ng Italia? Uminom muna ng tubig si Christy bago ito sumagot. Yes po, tito. Dito na po ako nagpalipat sa Pilipinas. Tinapos ko lang po yung kontrata ko doon. Good, dahil gusto ko sanang ayusin yun ang relasyon niyo ni Mark. What? Baling ko sa aking ama na para bang baliwala lang dito. Iho, hindi ba kayo naghiwalay na dalawa dahil malayo kayo sa isa't isa? Nandito na si Christy, magkasama na ulit kayo. You don't understand, Dad. You are the one who don't understand, Mark. Sigaw sa akin ng aking ama na tila nawawala na ng pasensya. You can't manipulate me anymore. Tumayo na ako at naglakad na sana nang muling magsalita ang aking ama. Pare-pareho kayo ng iyong ina. Huwag mo idadamay ang mami ko rito. Doon na tumayo si Will para pigilan ako. Nanatili pa rin nakaupo ang aking ama at si Christy na hindi naaalis ang tingin sa akin. Ikaw ang dahilan kung bakit umalis si Mom. You don't care about her. You manipulate her like you did to me right now. How dare you say that to me? Saka na rin tumayo ang aking ama para harapin ako. Ngumiti ako ng pilit. Masakit bang malaman ang katotohanan, Dad? Simula noong bata pa lang ako, ikaw na nagdesisyon para sa sarili ko. Naging doktor ako dahil sa kagustuhan mo. Lahat sinunod ko kahit ayaw ko. Kaya nga iniwan ka ni Mom, diba? Pero this time, Dad, hindi mo na ako pwedeng kontrolin. Pagkasabi ko ngayon ay lumabas na ako. Kasunod ko na si Will. Narinig ko pang tinawag ako ni Christy. Ngunit hindi ko na ito nilingon. Bro, sandali lang. Tawag sa akin ni Will na nasa labas na kami. Alam mo ba to, Will? Wala akong alam sa plano ni Tito. Pinatawagan lang niya sa akin si Christy at pinapunta rito. Huwag ko raw sabihin sa'yo na pupunta siya. Bumuntong hininga ako at sinuklay ang aking buhok gamit ang aking mga daliri. Maya-maya pa ay lumabas na din si Christy at tinungo ang kinaroroonan namin. Sige bro, maiwan ko na muna kayo. Paalam ni Will at bumalik ulit sa loob ng mansyon. Hindi ka ba napapagod ha, Christy? Baling ko sa kanya na makaalis na si Will. Ikaw, Mark, hindi ka ba napapagod na hanapin siya? Nanggigilid na ang kanyang mga luha nang harapin ko siya. Nandito ako, Mark. Ako ang nagmamahal sa'yo. Gusto mong magkabalikan tayo pero wala na akong pagmamahal sa'yo, ganun ba? Ganun ba yung gusto mo? Mahirap pilitin ng puso, Christy. Sa tingin mo ba, pag nagkita kayo at sinabi mong mahal mo siya, mahal ka rin niya? Natigilan ako sa sinabi niya ngayon. Nag-decide ako na tigilan na ang paghahanap sa kanya. Total wala rin naman pag-asa makita ko siya. Pero hindi ibig sabihin ay kailangan na kitang balikan. Ayokong lokohin ang sarili ko, Christy. Doon na nagsimulang pumatak ang kanyang mga luha. Gusto ko siyang aluin pero hindi ko magawa. Ayoko siyang saktan. Tara, John, dito tayo maupo malapit kina Doc Mark para nakikita ko siya. Kasama ko si John dito sa auditorium dahil Foundation Day at may gaganaping program ngayon dito. Gusto mo makita si Doc Mark? Ayun kasama si Miss Andy. Turo niya sa pamamagitan ng nguso. Nasa unahan sila nakapwesto at katapat lang namin sila. Kaya kita rin sa pwesto namin kapag lilingon siya. Kasama niya ang ilang mga faculty members. Napakagwapo niya sa suot niyang red polo shirt at faded jeans na tinernohan ng white rubber shoes. Nawala ang pagkakangiti ko nang biglang humilig si Miss Andy sa kanyang balikat at mukhang kilig na kilig pa. Hindi naman ito pansin ni Doc Mark at hinayaan lang siya.
Grabe, makahilig, akala mo naman jowa niya. Chancing lang yan eh. Naiinis kong sabi habang nakatingin sa kanila. Bakit ka nagsiselos? Wala ka rin namang karapatan kasi hindi ka din jowa. Pang-aasar naman sa akin ni Jan na kanina pa natatawa sa itsura ko. Pinagpapalo ko naman ang braso nito habang pinagtatawanan ako. Pagkaharap ko sa kanila, nakita ko nakatitig sa gawin namin si Doc Mark. Nagkatitigan kami saglit at biglang tumingin siya sa ibang direksyon. Oh my gosh, ang mga tingin yon. Kahit seryoso ang itsura na papabilis niya ang tibok ng puso ko. Paano pa kaya kung higit doon? Nasabi ko na lang sa aking isipan. Nagsimula na ang program at iba't ibang department ang nag-participate sa programang iyon. And now we have a special number from HRM student. May we call on Miss Marisley Briones? Tawag ng MC. Nagulat pa ako at hindi makatayo. Tama ba yung narinig ko? Tinawag yung pangalan ko. Nang hindi pa ako tumayo ay muli nang tinawag ng MC ang nasa stage. Miss Marisley Briones, are you here? Yes po. Sabay tayo ko sa aking kinauupuan. Napatingin naman ako kay Doc Mark na nakatingin din sa gawin namin. Good luck, Maris. Pagkakataon mo na para ma-impress si Doc Mark. Wika naman ni Jan sa akin. Kantahin mo yung kinanta mo nung high school tayo. Tumango lamang ako at pumunta na sa stage. Nangangatog ang aking mga tuhod ng umakyat dahil ngayon lang ulit ako kakanta pagkatapos kong maoperahan sa puso. Nahihiya ako dahil sa dami ring tao nanonood, iba't ibang department ang naroroon. At higit sa lahat, nandito si Doc Mark at matamang nakatitig sa akin. Go Maris! Sigaw ni Jan na halatang inaalis lang yung kaba ko. Nag-cheer na rin ang ibang HRM students at sinasabi ko na rin sa MC kung ano yung kakantahin ko. Mahigpit ang pagkakahawa ko sa mic hanggang sa narinig ko na lang ang intro ng aking kakantahin. From this moment life has begun. From this moment you are the one. Right beside you is where I belong. From this moment on. From this moment I have been blessed. I lived only for your happiness. And for your love I give my last breath. From this moment on. I give my hand to you with all my heart. I can't wait to live my life with you. I can't wait to start. You and I will never be apart. My dreams came true because of you. Habang kinakanta ko yon, ay naalala ko pa yung una ko siyang makita at una rin nagpabilis ng tibok ng puso ko. Hindi ko masabi kung anong ibig sabihin nun dahil siya lang ang una nagpatibok nitong abnormal kong puso. Hanggang sa ilang beses ko na siya nakikita pero hindi pa rin nagbabago yung tibok nito. Kaya doon ko na rin nakumpirma kung ano talaga yung nararamdaman ko. Na love at first sight ako kay Doc Mark. Pero habang tumatagal ay patindi ng patindi yung nararamdaman ko para sa kanya. From this moment, as long as I live, I will love you. I promise you this. There's nothing I wouldn't give from this moment on. You're the reason I believe in love. And you're the answer to my prayers from above. All we need is just the two of us. My dreams came true because of you. From this moment, as long as I live, I will love you and I promise you this. There's nothing I wouldn't give. From this moment, I will love you. As long as I live from this moment on. Na matapos ko na ang kanta ay nagsipalakpakan naman sila na may kasamang hiyawan. Napasulyap akong muli sa kinaroroonan ni Doc Mark at nakita kong papalabas na siya ng auditorium kaya mabilis na rin akong bumaba ng stage para sundan siya. Doc Mark, wait lang. Tawag ko sa kanya habang hinahabol siya sa kahabaan ng koridor. Huminto naman siya sa paglalakad. Ngunit nakatalikod pa rin sa akin. Na maabutan ko na siya at saka lamang siya humarap. Hinihingal pa ako at sapo ko naman ang aking dibdib. Saan ka pupunta, Doc? Uuwi ka na ba? Yeah, what do you want, Miss Briones? Seryoso na yan tanong. Hindi ka ba natuwa sa kinanta ko? Actually, para sa'yo talaga yon. Nakangiti kong wika sa kanya. Nakatitig pa rin siya sa akin habang ang kanyang dalawang kamay ay nasa kanyang bulsa. Do you like me, Miss Briones? Tanong niya sa akin na siyang kinagulat ko. At heto na naman ang puso ko na ayaw magpaawat sa biglang pagtibok nito. Doc, hindi pa ba obvious? Nagbaba ako ng tingin dahil hindi ko kayang makipagsabayan sa kanyang mga titig. Nagpakawala muna siya ng malalim na buntong hininga bago siya muling nagsalita. Pahon-hon na siguro para itigil ko na kung ano man yung nararamdaman mo sa akin. Pagkasabi niyang iyon ay sakalang ulit nag-angat ng mukha. Doon ko na sinalubong ang kanyang mga titig. Walang ekspresyon ng kanyang mga mata, kaya hindi ko mabasa kung ano man ang nasa isip niya. Huwag mo munang sabihin sa akin yan, Doc Mark.
Hindi ko naman kayang pigilan tong nararamdaman ko. Bakit mo ba ako gusto? Kailangan bang may dahilan kapag nagmahal ka? Kusa ko tong nararamdaman. Akala ko nung una wala lang to, hanggang sa palagi na tayong pinagtatagpo. Doon ko nalaman kung ano talaga ang tunay na nararamdaman ko. Garalgal kung saad sa kanya na siya namang ikinaibos ang tingin niya. Hindi mo ba talaga ako magugustuhan? I'm sorry. Sa sinabi ng iyon ay hindi na pumatak ang kanina pang luhang pinipigilan. Unti-unti naman akong lumapit sa kanya na siyang ikinagulat niya. Sobrang lapit na namin kaya hindi na ako nagdalawang isip pa. Tumingkayad ako at mabilis siyang hinalikan. Nakita ko nanlaki pa ang kanyang mga mata sa gulat. I'm sorry din, Doc, pero hindi ako susuko sa'yo. Umalis na ako at iniwan ko na siyang mag-isa sa koridor. Nang makalabas na ako sa mismong eskwelahan, ay mabilis kong hinawakan ang aking dibdib. Shit, hinalikan ko si Doc Mark. Anong mukha ang ihaharap ko bukas? Sa isipin kong yon ay ginulo ko na lang ang aking sariling buhok. Napagpasyahan ko na lang na hindi na sumabay kay John. Baka mahalata na naman ako noon na balisa. Ayokong malaman niya yung kagagahang ginawa ko. Habang kumakanta si Maris, hindi ko mapigilang hindi siya pakatitigan. Iyon yung kinanta niya nung high school kami. Iyon din ang dahilan kung paano ko siya nakilala. Naglalakad ako papuntang classroom nang makarinig ako ng malaanghel na boses. Ang ganda ng boses niya. Hinahanap ko kung saan ang gagaling ang tinig na yon. Hanggang sa nakita kong isang babaeng kumakanta habang nakapikit. Mag-isa lang siya sa silid at seryosong kumakanta kahit walang music. Na matapos na siyang kumanta, saka lamang siya nagmulat sa kanyang mga mata. Nagulat pa siya na makita ako sa kanyang harapan. Nakaupo siya sa silya at nakatayo naman ako sa kanyang harapan. Simula noon, nagkaroon ako ng interes sa kanya. Nakipagkaibigan ako para mapalapit kay Maris. Pinaramdam ko sa kanya kung gaano ko siya kagusto. Pero alam kong kaibigan lang din yung turing niya sa akin una pa lang. Pero kahit na ganoon, ay ayos na rin sa akin basta napapasaya ko siya at malapit lang siya sa akin. Pagkatapos kumanta ni Maris ay mabilis siyang bumaba ng stage. Kaya naman sinundan ko na siya kung saan siya pupunta. Napahinto ako nang bigla niyang tinawag si Doc Mark. Nagtago ako sa likod ng pader para hindi niya lang ako makita. Narinig ko pa ang mga katagang sinabi ni Maris kay Doc Mark. Ganun na ba kalalim ang pagkagusto niya sa doktor? Habang pinakikinggan ko ang mga sinasabi niya, ay ako naman na nasasaktan. Sinusulyapan ko siya at nakita ko ang mga luha niya sa kanyang mga mata. Sana ako na lang ang rason ng mga luha mo at ako rin ang rason kung bakit ka masaya. Sana ako na lang at hindi ko inaasahan ay ang huli niyang ginawa na siyang lalo nagpakasakit sa akin. Nagpasya na lang akong bumalik sa loob. Habang nasa taxi ako at pauwi, iniisip ko pa rin yung ginagawa ko. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin nito bukas. Napasandal ako at pumikit ng mariin. Naalala ko yung sinabi ni Doc Mark na itigil ko na kung ano man yung nararamdaman ko para sa kanya. Paano ko naman gagawin yon? Napipigilan ba yon? Hindi ko na malaya na sa tapat na pala ako ng bahay namin. Bumaba na ako ng taxi at matamlay na pumasok ng bahay. Naabutan ko pang masaya nagkwekwentuhan sina kuya at Nana Lucy sa may salas. Iha, nandyan ka na pala. Kumain ka na ba? Masayang bati ni Nana Lucy sa akin. Busog pa po ako, Nana. Akyat po muna ako sa kwarto ko. Pilit akong ngumiti para lamang hindi nila mahalata yung lungkot ko. Bago pa ako makahakbang sa hagdan ay tinawag na ako kaagad ni kuya. Baby girl? Lumingon naman ako agad sa kanya. Pinilit kong kumilos ang normal sa harapan niya. Yes, kuya. Dadalhan kita ng pagkain mo sa kwarto. Kailangan mo kumain para makainom ka ng gamot. Sige kuya, akyat muna ako para makapagpalit ng damit. Tumango naman siya at umakyat na rin ako kaagad. Katapos ko lang maligo at nakapagpalit na rin ako ng pantulog ko nang kumatok si kuya. Pinagbuksan ko ito kaagad at may dalang tray ng pagkain at sa gilid nito ay may gamot ko. Nilapag niya yung tray sa gilid ng kama ko at hinarap ako habang nagpapatuyo ako ng aking buhok gamit ang maliit na tuwalya. Baby girl, what's wrong? Napatigil akong bigla sa kanyang tanong. Bakit kuya? Anong ibig mong sabihin? Pinipilit kong hindi mabulol ng pananalita sa kanya. I know you, Maris. Now, tell me what's wrong. What's bothering you? Ganito na ba talaga ako kilala ni kuya? Kahit pilit ko nang tinatago, nalalaman niya pa rin. Kuya, bago pa ulit ako makapagsalita ay tumikhim muna ako na para bang may bumabara sa aking lalamunan. Hindi ko akalain na ganito pala kasakit ang magmahal ng taong hindi ka naman gusto. Nakayuko ako kay kuya habang sinasabi ko ang mga katagang yon. Maris,
Nasabi na lang niya sa akin, Kuya, bakit hindi niyo ako magawang magustuhan? Pangit ba ako? O baka dahil naging pabigat ako dahil sa sakit ko? Don't say that, baby girl, okay? You're not a burden and you're not ugly. You're such a sweet and loving girl. Baka siguro hindi lang talaga siyang itinakda para sa'yo. Malungkot niyang saad sa akin habang hawak niya ang magkabilang balikat ko. Pero kuya, si Doc Mark lang ang gusto ko. Siya lang ang lalaki nagpatibok nitong puso ko. Gusto ko rin namang maranasang mahalin kahit sandali lang. Hindi ko na mapigilang umiyak dahil sa sobrang sakit. Kung alam ko lang na ganito pala kasakit, hindi na sana ako nagmahal. Pero anong magagawa ko kung siya talagang tinitibok nitong puso ko? Niyakap niya ako ng mahigpit. Kahit papaano ay nabawasan ang bigat sa dibdib ko. Malalim na ang gabi pero hindi pa rin ako makatulog. At hindi pa rin tumitigil ang luha sa mata ko. Nagising ako kinaumagahan na mabigat ang mata ko. Hindi ko na namalayan kung anong oras na ako nakatulog kagabi. Bumangon na ako kaagad sa aking kama at sinimulan na ang aking morning routine. Naligo na agad ako at nag-toothbrush pagkatapos ay nagbihis na ng aking uniforme. Medyo masama rin yung pakiramdam ko pero pinilit kong pumasok dahil kailangan ng attendance para sa buong araw dahil foundation day. Bumaba na ako at dumiretso sa dining. Naabutan ko si kuya na nagkakape. Binati ko siya at si Nana Lucy. Good morning kuya, good morning Nana. Masigla kong bati sa kanila. Sige na iha, umupo ka natin pag-aahain na kita. Salamat po. Baby girl, are you okay? Yes kuya, don't worry. Are you sure? Bakit parang namumutla ka? Hindi lang ako nakatulog ng maayos kagabi. Sige, kumain ka na para makainom ka na ng gamot. Tumango na lang ako sa kanya. Hinatid muna ako ni kuya sa school at umalis rin siya para pumasok sa trabaho. Dahil maaga pa naman ay pumunta muna ako sa library para manghiram ng libro. Habang tinatahak ko ang papuntang library ay medyo nakaramdam ako ng hilo. Kanina pa masama yung pakiramdam ko pero pinipilit ko pa rin pumasok. Total nakainom na rin naman ako ng gamot. Hindi naman mainit pero pinagpapawisan ako ng malamig. Nakapasok na ako sa library nang makasalubong ko si Doc Mark. Nagulat ako nang mapatingin siya sa akin. Good morning Doc. Nauutal kong bati sa ibang direksyon ako nakatingin. Good morning din. Saglit muna ang katahimikan at siya na rin ang bumasag. Yung kahapon, bago pa niya masabi, pinutol na kaagad kung ano man ang sasabihin niya. Ayoko na madagdagan ng sakit na nararamdaman ko. Sige po, Doc, mauna na ako. Ihiram po kasi ako ng libro. Lalakad na sana ako nang hawakan niya ako. Bigla sa braso na siyang ikinasinghap ko. You look pale, Maris. May sakit ka ba? Tinanggal ko yung kamay niya sa aking braso. Okay lang po ako. You're not okay. Doktor ako kaya alam ko. Huwag na po kayo mag-alala, okay lang po talaga ako. Sige, dito na ho ako. Tumalikod na rin ako kaagad. Ngunit hindi pa ako nakakalayo sa kanya ay parang biglang kumirot yung dibdib ko. Kaya napahawak ako rito. Hindi ko na lang pinahalata dahil alam kong hindi na. Nakakaalis pa si Doc Mark. Pero hindi ko na talaga matiis. Nakakaramdam na rin ako ng pagkahilo. At unti-unti rin kumikirot yung dibdib ko. Kung kaya't napaluhod ako at hawak ko ang aking dibdib. Ang sakit. Sigaw ko na nakatawag ng pansin sa mga estudyante na naroroon sa loob. Mabilis na lumapit sa gawi ko si Doc Mark. Maris, are you okay? May pag-aalalang tura niya habang hawak ko ang magkabilang balikat. Hindi na ako makasagot dahil hinahapo na rin ako. Dadalhin kita sa ospital, okay? Ang huli ko na lang naalala ay ang pagbuhat niya sa akin bago ako nawala ng malay.